Rafaela's point of view. Mariin kong itinikom ang bibig dahil sa sinabi niya. Wala akong narinig na reaksyon dahil malakas na tawa na lamang ni Candice ang namayani sa buong mensyon. Biruin mo, napapaniwala mo siyang ikaw ay ako, when in fact, you're just a fake wife. You're just faking it all. Dahil kahit kailan, hindi ka magiging ako. Hindi. Hindi ko na mapaglabanan ng galit sa puso ko. Gusto ko siyang sampalin ulit pero hindi madiktahan ng isip ko ang dapat gawin ng kamay ko. At hindi ko rin ginustong maging ikaw. Pigil ang boses na hasik ko pabalik. Walang may gustong maging ikaw, Eudora. Kasi hindi ka tao. Kinain ka ng kasakiman mo para sa pera. Hindi ka marunong magmahal kaya hindi ka makontento sa buhay. At yun ang pinaka nakakaawa sa lahat dahil habang nabubuhay ka, mararamdaman mong humihinga ka pero walang patutunguhan ng pagising mo sa umaga. Money can't buy everything. Hindi nun mabibili ang pagmamahal dahil kusa yung ibinibigay. Hindi nun mabibili ang saya at tiwala. Hindi nun maibibigay sa'yo ang kapayapaan. Umiling siya at mas tumalim pa ang mga matang tumingin sa akin. Wala akong pakialam. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay pero hindi siya binitawan ng dalawang pulis. Patas lang naman tayong nanggagamit. Mula sa akin, tumingin siya sa direksyon nila Clint. Hindi ko na nagawang tumingin doon. Ginamit ka lang din ng babaeng ito, Salverio, dahil walang sino man ang magmamahal sa'yo. Pero lang din naman ang habol niya dahil mapera ka. Stop it, Selvira. Stop what? Totoo naman. He dreams for something that he can't have. Pinalitan ako ng babaeng ito at pinaniwala siyang may magmamahal sa kanya. Samantalang kaya lang namang pinili ni Rafaela na tumira dito sa impyernong ito ay dahil iba ang buhay niya rito kaysa sa lunggang pinanggalingan niya. Nasilaw siya sa karangyaan at pera ni Clint. Dukha ang babaeng ito. Walang pinag-aralan at mas mahirap pa sa daga. Kaya ano? Sino ba ang hindi makukontento sa buhay, Rafaela? Bumaling siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula habang malaki ang pagkakangisi. Hindi ba't wala ka ring pamilya? Hindi ba't palamunin ka lang din ng ibang tao? Hindi ba't sadla ka sa hirap kaya nang mas pinili kong magpanggap na ako dahil nasilaw ka sa buhay na meron ako? Malakas siyang tumawa. She's not here to love you, Clint. Dahil kung ginamit kita, ginamit ka rin niya. Hindi yan totoo. Shut up! She glared at me almost trying to attack me. Hindi ka magiging ako, Rafaela. Hindi dahil ako ang totoong Eudora Entrata. Kahit na anong gawin mo, hindi mo mababagong katotohanan, nagpanggap ka lang. Niloko mo rin sila. Ginamit mo rin. Manahimik ka. Involuntarily, I slapped her again. Nagmalabis na naman ang luha ko. Hindi dahil sa mga sinasabi niya, kung hindi sa takot na baka malaso ng isip ng mga bata at ni Clint. Nagpanggap ako dahil gusto kong sumaya. Hindi ko sila ginamit kagaya ng ginawa niya. Hindi pera ang naging dahilan para matutunan ko silang mahalin. Totoong minahal ko sila. Minahal ko sila na kahit kailan, hindi niya nagawa. Hindi ko sila niloko dahil lang sa gusto ko. Nagpumiglas pa siya lalo dahil pinilit na ng mga pulis na kalat ka rin siya palabas. Nagsisigaw pa rin siya pero hindi na gaano naririnig mula rito sa loob ang kanyang boses. Hindi ko nakitang reaksyon ni Clint kanina dahil hindi ko sinubukang tingnan siya. Nang matahimik ang buong sala, parang mas nadagpi na ang nabubuong tensyon kaysa kaninang nandito pa si Eudora. It takes a lot of courage to look at him. Pumihit ako paharap sa kanila at naubusan din kaagad ng lakas nang makitang nakatingin sa akin ng mataman si Clint. His piercing eyes sent shivers down to my spine. Marinang pagkakatikom ng kanyang bibig at kahit hindi ko gaanong makita, alam kong nagiigting ang kanyang panga dahil sa galit. Now that I'm looking at him, it isn't the same feeling anymore. Hindi na lumilipad ang paru-paro sa tiyan ko. Parang nabalian silang lahat ng pakpak. Hindi na pumipintig ng malakas ang puso ko dahil sa saya. Bagkus, pumipintig na yun ng mabagal dahil sa nararamdaman kong panghihina.
Para akong ibinalik sa unang pagkakataon na nakita ko siya. I was so afraid. Natatakot ako noon sa kanya dahil nakikita kong nagliliyab na galit sa mga mata niya. Kahit na alam kong hindi na naman yon para sa akin, kung hindi para kay Eudora. Sa totoong Eudora. Ngunit ngayon alam ko, nakikita ko ulit ang galit sa mga mata niya at sa pagkakataong ito, hindi na para kay Eudora ang galit niya, kung hindi para sa akin na, para kay Rafaela. Mommy, that soft call from Rain makes my eyes drift from Clint to her. Binitawan siya ni Saling kaya madali siyang tumakbo papunta sa akin at yumakap sa bewang ko. Nagpababa rin si Summer at nagmamadaling tumakbo papunta sa akin at yumakap din sa bewang ko. Mahigpit ang kanilang yakap na parang hirap na hirap silang pakawalan ako. Mommy, kumuwalang mga hikbi sa kanyang labi. Hindi mo kami iiwan, hindi ba? Si Rain. Ikaw ang mommy namin. Malakas na sigaw ni Summer. You won't leave us, right? Please, mommy, don't leave us again. Hindi totoo yung sinabi kanina, hindi ba? Tumingala si Rain sa akin at kitang-kita kong mga mata niyang namumula pa rin dahil sa pag-iyak. Malayang umaago sa mga luha niya na nagpahirap sa akin sa paghinga. Kuya Clint, Silvira yon na malumani na boses. Hindi ko sila tiningnan dahil nakapokus na lamang ako sa dalawa. Rain, I softly called her name. Narinig nila at nakita ang lahat. Alam kong nalilito sila sa mga nangyayari pero dahil matalino silang dalawa ni Summer, alam kong maintindihan nila ang sasabihin ko. Nang makita nilang handa na akong magsalita para magpaliwanag ay agad na umiling si Rain. No, hindi totoo yon. Sigaw niya, pilit na tinatanggi ang katotohanan. Hindi totoo yon. Ikaw ang mommy namin. She's lying. She's a bright kid. Maintindihan nila ang lahat. She's just lying, mommy. Ani Summer na kinukumisiri ng sarili at ang kambal. Gusto ko ulit subukang magpaliwanag pero humagulol na sila ng pag-iyak. Aaluin ko pa dapat sila na lumapit si Saling at si Sarah para kunin ang kambal at ilayo sa akin. Wala nang lakas ang dalawa kaya madali silang nabuhat ng mga katulong at naglakad papunta sa hagdan. Go upstairs, kids. Si Clint na seryosong tinapunan ng tingin ng mga anak. But daddy? Reklamo ni Summer kahit nanghihina ng boses dahil sa pag-iyak. Go now, baby. Dahil buhat-buhat sila nila Saling at Sarah, wala na silang nagawa ni Rain kung hindi ang tingnan na lamang ako habang patuloy na umiiyak. It breaks my heart. Para akong kinakapos ng hangin at walang ibang magawa kung hindi ang takpan na lamang ang mga labi at pigilan ang sarili na umiyak. Nang tuluyan silang mawala sa paningin ko, parang bumigat lalo ang dibdib ko. Wala sa sariling napatingin ako kina Elvira at Rexon na ngayon ay nasa gilid ng sofa at kapwa seryosong muka habang nakatingin din sa akin. Nang masalubong ang tingin namin ni Elvira, tumango siya. She gives me a reassuring smile. Bumaling ako kay Clint na ngayon ekspertong napaglalaroan ng ekspresyon ng mukha. Walang bakas ng galit o kahit na ano sa mga mata niya, pero malamig naman ang tingin ay ginagawad niya sa akin. Wala akong mabasang emosyon sa mga mata niya. Malalaki ang kanyang hakbang na maglakad siya papunta sa akin. Bawat hakbang niya ay parang hakbang ng isang leon na naglalakad palapit sa mumunting daga. Mabangis at mapanganib. Hindi siya tuluyang lumapit dahil tumigil siya. Ilang hakbang na lang mula sa akin. Ngayon na mas malapit na siya kaysa kanina, nanunuot ang lamig sa balat ko dahil sa titig niya. I understand now. Panimula niya sa pinakapormal na boses. Napagkamalan pala kita, malamig niyang saad. My heart crashed. Why does it hurt this way? I will settle this mess. Ako na rin ang bahalang magpaliwanag sa mga bata. He paused. Then an insulting smile appeared on the corner of his lips. Hindi mo na ngayon kailangan magpanggap. It's already done. You can stop now faking your identity. Napaawang ang bibig ko nang makitang banyagang emosyon sa mga mata niya. Madilim, nakakatakot at hindi ko kayang pangalanan. You can leave. Aniya na nagpatigil sa sistema ko.
Parang kinapos ang hininga ko. Narinig ko ng malinaw ang sinabi niya pero bakit parang ang hirap iproseso noon? I can leave now. He told me to leave. He did. Clint, I tried to call his name. You are no longer my fake wife, miss. He bitterly added. Kuya Clint, humakbang palapit si Elvira. I don't want to ever see you again. The kids will be confused. But I will try to explain it to them. Sa ngayon, ayaw ko na makikita kanila ulit. Ayaw ko na nagmamakaawa sila na nantili ka pa para sa kanila. What the heck, Kuya Clint? Paalisin mo ng ganun lang si Rafaela? Galit na tanong ni Elvira. Humakbang si Rexon na tinuwakan ng braso ng kapatid. Vera. No, Kuya Rexon. Mariin na umiling si Elvira. Why would you do that, Kuya Clint? Buhay at kamatayan ang nilabanan ni Rafaela para lang makabalik dito sa inyo ng mga bata at malaman niyo ang totoo. And you would send her away just like that? Why? Bumaling ng tingin si Clint kay Elvira. What do you want me to do, Vera? Accept a stranger to my house? Stranger. Parang nahulog sa bangin ng puso ko at natusok ng maraming bato. Hindi ko akalain na kaya ko pang huminga pagkatapos ng narinig ko. Sa bagay, estranghero nga pala ako sa pamilyang ito. If she need my money, then I can give her enough so she can start her life again. Even her medical expenses, I will pay for it. Magkano bang kailangan mo? Bumaling siya sa akin. Mapait akong umiti sa sarili. Magkano nga ba? Dahan-dahan ako napailing at hindi na kaya magsalita pa. Kung sana ganun lang kadali. Kung kaya lang tumbasan ng pera ang lahat. Ngunit hindi. My heart ached more but my body was already numb. Parang kumikirot ang puso ko. Pero namamanhid naman ang buong parte ng katawan ko. Nakatulala lamang ako sa labas ng bintana habang dinadaanan namin ang mga puno, bahay at ilang establishmento. Buti na lamang pagod ng mga mata ko sa pag-iyak, kaya wala nang luhang nagmalabis na tumulo. Rafaela, masuyong boses ni Elvira ang tumawag sa akin. Agad akong lumingon na tiningnan siya, marinang kanyang tingin sa akin. At nang magsalubong ang tingin namin ay napabuntong hininga siya. Walang salita ang lumalabas sa bibig niya, pero marami ang gustong sabihin ng mga mata niya. Napipilitan akong ngumiti at sumulyap din sa driver's seat kung saan naroon si Rexon na tahimik lamang. Kung utang na loob lamang ang pag-uusapan, hindi ko na kayang bayaran yun sa salita lamang. Malaki ang utang na loob ko sa kanilang magkapatid. Pagkatapos sa sandaling pagtatalo ni Elizabeth at Clint kanina, pinili nilang isama ako sa kanilang pag-alis. Nawawalan na ako ng lakas pagkatapos ng mga sinabi ni Clint at kanina pa rin ako nanghihina dahil dumudugo na naman pala ang sugat ko. Sumama ako sa kanila para hindi ko na rin magulo ang buhay ni Clint at mga bata. Sa loob ng sasakyan na ako nawalan ng malay. Nagising ako kanina sa ospital. Nilinis lamang ang sugat ko at pinalitan ng bandage. Bago ulit kami bumiyahe pabalik sa San Gabriel, kung saan doon na muna gustong mamalagi ni Elvira at ni Rexon. Para akong batang paslit na walang magulang. Nakadepende masyado sa magkapatid na Silverio. Dahil hindi pa rin alam kung saan magsisimula at paano sisimulan ulit ang lahat. Pagod na pagod ang katawan ko dahil na rin sa pagdugo ng sugat, pero hindi ako nakatulog sa biyahe. You can stay on that room. Tinuro ni Elvira ang isang pintong nasa pinakadulo. Humarap ako sa kanya, pero naglakad naman siya papunta sa kwartong iyon at pinitang seradura para siya na mismong magbukas ng pinto. Magsasalita pa lang sana ako nang dumating sa Rexon at agad na bumaling sa akin. I called the doctor. Mamaya lang ay pupunta na yun dito. You look pale again. You have to be checked before things get worse. Aniya, umiling agad ako pero nangihina pa rin. Huwag na, nakakahiya na, tanggi ko. Nagiging abala na lamang ako sa kanila. Lutang na lutang pa rin ang isip ko sa mga nangyayari at hindi maayos na gumagana ang sistema ko. Pagod ako, gusto kong magpahinga pero wala akong lakas para matulog samantalang wala rin akong lakas para gumising pa. Hindi ko na maintindihan. Rexon tilted his head. Tinignan niya ako ng mataman at napailing. Magpahinga ka na, Rafaela.
Saad niya bago tumalikod para tumungo sa naunang kwarto. Pagod kong nilingon si Elvira at nakitang nakatingin pala siya sa akin kanina pa. Pagod rin ang kanyang mga mata. Tipid ng ngiti lamang ang iginawad niya sa akin pagkaraan. Sige na, magpahinga ka na muna, Rafaela. Kuya Rexon is right. You look really pale. Halika na, baka mawalan ka na naman ng malay. Turan niya. I couldn't say a word. Ubos na ang lakas ko at hindi ko na alam kung bakit nakakatayo pa ako. My brain was badly drained. Hindi ko rin alam kung nag-iisip pa ba ako o may nararamdaman pa ba ako. Basta alam ko, buhay pa ako pero parang patay na rin. Patagilid akong nahiga sa kama at hindi na pinansin ang kabuuan ng kwarto dahil sa oras na pumikit ang mga mata ko, parang hinila na agad ako sa kawalan. Wala na akong narinig, wala na akong naramdaman at parang natapos na lahat. Sana tapos na, pero hindi pa pala dahil nagising ako kinabukasan. Sabi ni Elvira na wala na naman ako ng malay. Mabuti na lamang dumating agad ang tinawagan na doktor ni Rexon. Masyadong pressured ang katawan ko kaya dumugo na naman ang sugat. Kaunti na lang ang dumadaloy na dugo sa katawan ko kaya kumuha ng blood sac ang doktor at kaninang umaga, nakita ko nakakabit na yun sa akin. Hindi kaya buntis ka? Ani Elvira na naghahanda ng almusal. Pabigla akong tumingin sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Tinignan niya rin ako nang mailapag ang gatas sa mesa. Umawang ang bibig ko para magsalita ng maningkit ang mga mata niya. Shit! She cursed loud. Teka, may nangyari sa inyo ni Kuya Clint, hindi ba? Don't deny it, Rafaela. Paniguradong meron. Nakikita ko sa mga mata mo. Sasagot na dapat ako nang bigla siyang tumili. Kaya napapikit ako at nang matigil siya, saka lamang ako nagbukas ng mga mata. Kinakalma niya na ngayon ang sarili pero nakatutok pa rin ang tingin sa akin. Hindi ako buntis. Agaran ko sagot na mukhang kumakalma na siya. Tinaasa niya naman ako ng kilay. Humalukip-kip siya at ngumuso pa. Nakasuot siya ng ternong pajama na may print ng mga puting bulaklak. Nakatali ang makapal at mahaba niyang buhok sa magulong paraan at mukhang bagong gising pa lang pero ang ganda niya pa rin. Pero may nangyari sa inyo, intriga niya. I shifted on my seat. Kesa mahiya nakaramdam lang ako ng kaba. Kaba na aminin yon. Meron? Deklara niya kahit wala naman akong sinabi. Kinuha niyang tinimpla niyang kape at naupo sa katapat ko. Sumimsim siya roon at nang maibaba ang tasa ay nginitian ako. Kumunot naman ang noo ko dahil sa ginawa niya at naiiling na hinawakan ng isang kamay ang gatas na tinimpla niya para sa akin. Mas maayos na ang pagkakabenda sa sugat ko pero iningatan ko yon dahil ayaw ko nang bigyan ng problema sila Elvira. Si Rexon, tanong ko nang maibaba ang inumin. He's off to Lanayan this morning, trying to pull some strings to make sure na hindi ka na mahirapan sa pagpapakulong kay Eudora. Hindi na aabot sa husgadong kaso dahil tuloy-tuloy siya kaagad sa kulungan. Kibit balikat niyang saad na nagpatigil sa akin at tinignan siya ng mabuti. Talaga? Saglit na. Nakasama kami ni Elvira at ni Rexon. Nalaman ko ng kanilang mga kakayahan. Kayang-kaya nilang ipakulong si Eudora, lalo na kung gugustuhin ni Rexon. Matalino at malalim kung mag-isip si Rexon. Hindi ito gumagawa ng kahit na anong kilos na hindi pinag-iisipan ng mabuti. Hindi ko lang inaasahan na tapos na ang lahat. My nightmares are gone now. Hindi na magugulo ni Eudora sila Clint. Biglang sinipang puso ko na sumagi na naman ang nangyari kahapon. I was exhausted yesterday until last night. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas para maalala yun ng buo. You can live. Bumulong yun sa isip ko dahilan para mapiga ang dibdib ko. I remembered him saying that he won't give me a reason to leave him, na lahat ay gagawin niya para hindi ko siya iwan. I remembered him begging for me to stay. Noong nalasing siya, naramdaman kong ayaw niyang mawala ako. Pero kahapon, nakaya niya akong ipagtabuyan. Pero sino nga bang niloloko ko? Sarili ko lang naman. Sinabi niya yon dahil akala niya ako si Eudora. Si Eudora ang sinasabihan niya ng mga oras na yon, kaya bakit pa ako umasa? Bakit ko pa pinanghawakan? I swallowed the bitterness. Dati-rati gusto ko makaalis sa mansyon na yon. Dati gusto ko makalayo sa kanya at ipamukhang hindi akong asawa niya. I slowly changed my mind. From escaping, I realized I wanted to stay with them. Pansamantala.
Sabi ko, ibabalik ko rin sila kapag bumalik na si Eudora. Hihiramin ko lang sila tapos ibabalik ko rin. Pero nang dumating si Eudora, nagbago na naman ang isip ko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko hayaan na makabalik si Eudora sa buhay nila. Kung mawawala man ako, sisiguraduhin kong pareho kaming mawawala sa buhay nila. Then everything changed again. Ngayong malayo ako sa kanila, parang hindi ako kompleto. Parang hindi ko mahanap ang sarili ko. Para akong nabasag na salamin, hindi ko na alam kung maayos pa ba ulit o mananatiling sira na lang ng tuluyan. Akala ko handa nang umalis sa buhay nila. Pero ngayon nangyari na, parang ang bilis ng pangyayari at ang hirap iproseso. Hindi ko alam kung kailan natapos ang lahat at saan na ako ngayon magsisimula ulit. I brought these things for you. Excited na pumasok si Elvira sa kwarto ko at kagad ibinaba ang maraming paper bag sa kamat kumuha ng isa pang ipinakita sa akin. Ang nasa loob noon, nilabas niya ang isang dress na dark blue lacy off-shoulder. Ngumiwi ako na itapat niya yun sa akin at tinagilid niya pang ulo para makita ng maayos ang dress. Elvira, mababa ang boses na tawag ko sa kanya. Nahihiya ako. Parang lahat na lang yata ng bagay sa akin ngayon ay nakadepende sa kanilang magkapatid. Tiningnan niya ako at kinunutan ng noo. What? Wala pa akong pambayad sa mga pinamili mo. Nababahala kong saad. Walang-wala ako ngayon. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng ipambayad sa kanila sa lahat na nagawa nila para sa akin. Ramdam na ramdam kong pagiging pabigat ko sa kanila. Silly, she rolled her eyes. Sino bang nagsabi na babayaran mo yan? Naglakad siya papunta sa kama at kumuha na naman ng isang paper bag at nilabas doon ng 3 printed t-shirt. Nilingon niya ako at ngumiti. Wala kang mga damit kaya binilhan kita, payak niya sabi. She was right. Ang suot ko ngayon yung mga damit niya. Kahit ang undergarments ko ay galing sa kanya. May mga underwear siyang hindi niya pa nagagamit at may mga damit siyang nandito sa rest house kaya nakakahiram ako. Pero ang dami naman yan, kontra ko. Para madami kang masusuot, agap niya. We're going to stay here for weeks or maybe for months. Kaya dapat lang na may mga damit ka dito. Bumigat na naman ang pakaramdam ko. Hindi ko pa rin alam kung paano ako magsisimula ulit. Kung wala siya, paniguradong palaboy na ako ngayon. Wala akong pera, wala akong ibang matutuluyan at wala akong kahit na ano. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Kinakain na ako ng hiya dahil sa pagiging pabigat ko. Hindi siya nagbanggit ng kahit na ano. Mas madalas pa siyang magtanong kung kamusta ng sugat ko kaysa tanungin ako kung kailan ako aalis dito sa kanila. Nahihirapan din ako. Para akong ibon na tuluyang binalian ng pakpak at hindi alam kung paanong makakalipad ulit. Kaya inalagaan ko na ngayon ang sarili ko. Sinisiguro kong hindi nadudugo ang sugat sa likod ko para kapag maghilom na yon ay may tsansa na akong makapaghanap ng trabaho at bubuhayin ko ng sarili ko. Babayaran ko sila sa lahat na nagastos nila sa akin kahit hindi ko alam kung aabutin ako ng habang buhay sa pagbabayad ng utang na loob sa kanila. Wala akong kapatid na babae, 2 lang kami ni Kuya Rexon. Maliban sa sobrang busy niya lagi sa trabaho, hindi niya rin ako sasamahang gumawa ng mga girly thing. Alam mo bang pinangarap ko rin na sana bakla na lang si Kuya Rexon? Then she dramatically threw herself in the bed. Tumihaya siya tumingin sa kisame. Kaya gustong-gusto ko sila Summer at Rain. They are so cute and adorable. And I want a little sister like them. I want a sister. Kaya siguro kasundo ko sila kaagad. And now that you are here, feeling ko may kapatid na akong babae. Kaya walang kaso sa akin kung ibili kita ng mga damit. I love buying girly stuff anyway. Ani yan nakatingin pa rin sa kisame. Muling sumagi sa isip ko kung paano niya in-spoiled ang kambal. Sabi pa nun ni Clint, siya ang pinaka-spoiler nila, Summer at Rain dahil lahat niya binibili para sa mga pamangkin. I smiled sadly from the thought, hindi sila nawawala sa isip ko. Pero pinipilit kong sarili na huwag na munang makaramdam ng pangungulila at lungkot dahil pahirapan ko lamang ang sarili kong gano'n ang palagi kong gagawin. Maayos na sila ngayon. Hindi sila pababayaan ni Clint, alam kong hindi. Mas makakabuti rin sa kanila na hindi nila ako nakikita dahil malilito sila. Kung naipaliwanag na ni Clint ang lahat sa mga bata, alam kong maintindihan nila yon. Malalaman nilang hindi ako ang ina nila. Malalaman din nilang katotohanan at baka mahirapan silang tanggapin iyon. Masyado pa silang bata para mahirapan.
Kaya kung makakabuti sa kanilang paglayo ko, titiisin ko. Kakayanin ko, siguro dahil na rin sa kabaitan ng Diyos sa akin. Tumigil na ang pagiging sensitibo ng sugat ko. Sa 2 linggo ng pananatili ko sa rest house nila Elvira na wala halos ginagawa ay mas naging mabilis talaga ang recovery na sugat. Sinusubukan ko rin na wag i-pressure ang sarili ko para naman maging maayos na ng tuluyan. Nanatili ako sa rest house kasama si Elvira. Minsan naiwan ako mag-isa kapag may lakad siya. Kapalit ng pagkupkup niya sa akin ay ang pagiging personal maid niya. Na siya namang kakaiba sa lahat dahil kapag narito siya, siya rin ang gumagawa ng paglilinis, pagluluto at paghuhugas at kapag magreklamo ako, agad niya akong pagagalitan. She never treats me like a maid. Maayos niya akong itrato. May pagkakataon lang na nagbabangyan kami dahil sa pagiging materialistic niya. Umuuwi siya minsan na may dalang damit o gamit para sa akin. Si Rexon naman ay umalis para tumuloy sa San Francisco. Yun ang sabi sa akin ni Elvira at baka sa sunod pang buwan ang balik ng lalaki. Wala naman na akong pangamba tungkol sa kaso ni Eudora. Dahil bago siya umalis, inayos niya na yon. I'm starting new. Mahirap, oo. Para akong nawala sa gitna ng kagubatan at hindi alam kung paanong makakalabas at walang pagpipilian. Kung hindi ang magpasalamat na kahit paano ay buhay at patuloy na mabubuhay.